Salamat din na sukses sa doktor na kami, Joseph na Malayan. At salamat ng Lord sa akin, Elvin Meriani Lunes at Family, Elvin Inasus Adesas at Family, Susi Kalugan ng Family, Elvin po na Vertere, Versosa, Elvin ng Family, Elvin Isusa sa Escar at Family, Elvin Meriani Dayaman ng Family, at Vita Flores at Family, Ganun din po, Amanoy, Musikyo, Mendoza, Telegate Family, Marisol Provincia, Junior, Maria, Rebecca, Roberto, Gerardo, Jose Delpin, Milton, Solidario, Ricardo, Raquel. At sa salamat ng sa Dolores Family, at Marisol Alcano, Janine, Pinador, Misa Dalim, Nabalini, at Nabalini. Solo Gabriela, Miguel, Elinita, Marvin, Lucio, Hermano, Lucio Silvio, Wilson, Eugenio, Junior, Cecil, Celsi, Corazon, Manuel, Loris, Dolores. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan kung tayo maging marapat sa pagdiwang ng banal na Espiritu. Sinubok tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan mo kami. Dumating na tagapagligayang mga makasalanan nagsisi, Kristo, kawan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos, Ama, para panalangin, ipanalangin kami, Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo mga pamilya ng Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patuwarin tayo sa buhay ng kailangan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun, si Jesus ay nagtungo sa silaling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng Kasasalatan, habang mahinga, nagtungo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan iyon ang mga alahanan niya? Anong karunungan ito pinagkakalooban sa kanya? Paano niya magagawa ang mga kababalaghan? Hindi ba ito ang kapitero na natin Maria at kapatid na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw niya ilalapit. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay delikado ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasanglahan. Hindi siya nagawa ng mga kababalaghan doon, maliban sa pagpapato ng kanyang kamay sa ilang nagsakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya wala tayo ngayon kasi nakalimutan ko yung aking tapanin. Bumalik na ako sa taas para kunin yung susi, nakalimutan ko rin yung tapanin. Gagabihin, inihanda ko ng check up ko na, kung ano na yung lahat, yung kung ano, ito yung pinagsambukan para sa araw na ito, check up ko, pati yung, yung tabi ko, yung kung naka-charge ba siya, yung mapa, nakalimutan ko ilagay sa matanda na. Matanda na. So, pag ito yung tao, tatanggapin niyo ba yung kanyang mga sinasabi? Nakakalimut na nga siya. Ano ba? Diba? Katulad si Bagay, Panginoon, sinasabi nila, anak lang niya ng karpintero. Sabi na ng buhay ko na sinasabi niya, ba't siya nakahagawa ng kababalaghan? Paano naman sa dati yung karpintero? Hindi naman niya nakapag-aaral ng gusto. Paano ba nangyari? So, kaya nagtaka ang ating Panginoon, sa kanilang ayaw nilang tanggapin. Wala silang talagang palataya sa Panginoon.
i-focus po natin ang ating mga bata na ating sarili sa mga ibang mga bagay na walang katulad. Yung isang bata, gusto kong maglayas. Bakit? Kasi hindi siya bibigyan ng ice cream ng ama niya. Kaya maglalayas siya. So, nung balik nung kapatid, maglalayas din. Kasi hindi ka bibigyan ng kapatid ng ice cream ng ama. So, dalawa sila maglalayas. So, binuksan na naman ang pintuan. Sige. So, ayaw nila sa amin. Super. Sige. So, maglalayas yung dalawa gabi. Kasi gabi sila ayaw bigyan ng ice cream ng kanilang ama. Paglabas silang dalawa, gabi. Sabi lang naman, sinira na naman yung pintuan. Niya ako yung kunti. Iyak yung dalawa. Tatok lang ito. Balik pa ba naman? Takot ko sa labas. Takot ko sa papasok. Minsan na naman. Babalik na kayo. Ano? Hindi na kayo kain ng ice cream. Hindi na po. Hindi na balik. Hindi na balik. Babalik niya rin na dito sa bahay. Balik. So, ganun po minsan na nangyayari. Dahil yan sa ordinary mga bagay, hindi natin natatanggap. Akala mo lagi, wala ng Diyos sa ating buhay. Okay? So, kung isip-isipin mo pagkatapos na dapat, yung mga bagay na parang sinamahan ng loob mo, pag isip-isipin natin pagkatapos na lahat, wala pa ng kagulang na kwenta. Sabi ng isang pare, nung siya may mga college, ang dami niyang college, ang dami niyang maraha, ang dami niyang mga balong ng sigarilyo, mamahalin. Sabi niya, ang tingin niya sa kanyang sarili, napakayaman ko talaga. Ang dami kong college, ang dami kong plastiko, ang dami kong maraha. Pero ngayon, patanda na siya, wala ka lang ako yung ulit ko. Hindi, di ba? Yung hindi ka lang napansin na kaibigan mo, nagsinti ka na, nagaling ka na. So pagkalipas ng panahon, parang kwenta-kwenta yung hindi ka napansin, nagaling ka, masaya ka ba, naiyak ka ba? Wala ka lang kwenta-kwenta yun. Naalala ko yun, nung kami sinlaista, wala na talaga nakakalam ng pagdating ko. So sinabi mo lang sa friend ko na ay pagdasal mo ako. Wala ka pala. Wala ka sa akin, nung gabi na, pero nakalaan. Pero nakalaan.
teacher, talagang pangkat lang yung lalaki. Kaya sumikap ka, alam sa natanggap ng buong pamilya yung lalaki kasi puro na yung babae. Magsasakala ng lalaki. Pero talagang sumikap yung lalaki para matanggap siya ng pamilya, lahat ang ginawa niya. So natanggap niya. At pinagpaalam din sila ng Panginoon na gano'n ng anak na lalaki. Pero sa hindi inaasahan pag isang panahon, nagkaroon ng keto ang babae. At kailangan siya dalhin sa tala, pero sa Galatians. So sa araw na yun, sabi ng babae, pinabayaan na kailangan magkaroon ng iman. Kasi may keto na ako. Pero sabi ng lalaki, hindi ka pamabayaan. Nagsumpa ka. Pero sa kasamang pakad, kahit na araw-araw, dinadalaw ng lalaki, babae para isumabog niya. Yung mananalo, yung sakit ng babae, na kailangan siya dalhin sa polio, sa parang. Sa araw na pag-uuna mo, sabi ng babae, hingin ko na sa mga magulang ko, pipirmahan ko na bibigyan na nila ng langka. Kasi wala nang pag-asa. Yung anak natin, ipapaalala ko sa atin ng mga magulang para hindi nila makapaghanap ng pagpapakaligaya din sa iyo. Pero natin, hindi kumayag ng lalaki. Sabi niya, sasama ako sa tulong para araw-araw dahil na awit kita. Kaya makaharap na ng sasama ng lalaki, malapit ko doon sa tulong. At hapon-hapon, tinadala ng lalaki ang babae sa so sa hindi na sa mga pagkakataon sa araw-araw ng lalaki, naawa rin yung lalaki. Kaya nung araw na kailangan ipasok yung lalaki sa tulog niya ng tulog, sabi ng lalaki, ito na ay dalawang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Nagtakaling lalaki natin. Sabi ng lalaki, kasi una na tayo kinasal, na tayo kinasal. Ngayon, nagsumpa tayo ng hindi magkakaiwala. Ngayon, kaya nagkito na ako, magsama tayo hanggang sa ating pagkain. O sabi ng Diyos, ito'y tunay na pagmamahal sa isa't isa. Ito malalasan natin ang presensya ng Diyos. Pero teka, huwag ko naman hintayin magkaketo kayo ba? Malalasan ba yung tunay na pag-ibig? Huwag ko na hintayin magkasakit ka para malaman lang na mahal ka pala ng asawa mo. Huwag ko na hintayin magkaroon ka ng cancer para masabi mo yung buong pamilya pinamahal talaga ako. Mamahalin natin, ibalasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat nakakataon sa ating buhay.